Para raw magkaalaman na kung anong mangyayari pag tumigil sa biyahe ang mga lumang jeepney, plano ng ilang transport groups na magtigil pasada ng 1 linggo. Tinatayang 40,000 jeepney at UV Express daw ang sasali riyan. Yan ay para igiit na ibasura ang memo na nagsasabing hanggang June 30 na lang pwedeng bumuo ng kooperatiba ang mga jeepney at UV Express. Plano ng grupo na gawin ang transport strike mula March 6 hanggang March 12 sa Metro Manila, Central at Southern Luzon, pati sa Bicol at Cagayan de Oro. Ayon sa mga driver, ayaw nilang isuko ang kanilang mga prangkisa sa mga co-op na siyang bibili ng mga pamalit sa mga jeepney at sa planong maging empleyado sila ng mga co-op. Liliit daw kasi ang kanilang kikitain araw-araw. Tinawag na malupit at hindi makatao ni Albay Representative Joey Salceda ang utos ng LTFRB lalo't mga jeepney driver daw ang pinakatinamaan ng pandemya. Kaya gusto ni Salceda na suspendihin ang utos hanggang walang subsidiya ang gobyerno para tulungan ang mga jeepney driver. Panawagan naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista makipagdialogo muna. Inutusan na raw niya ang LTFRB na kausapin ng mga transport group. Hindi rin daw mamadaliin ng mga nahihirapang mag-modernize. Gusto ng Bangko Sentral ng Pilipinas na huwag nang pagbayari ng transaction fee ang maliliit na halaga ng fund transfer sa digital payments. Ayon sa BSP, masyadong malaki ang 15 pesos sa transaction fee kung maliit lamang ang itatransfer na pera. Nais ng ahensyang gawing 500 pesos ang pinakamaliit na amount na dapat may transaction fee. Sa ganitong paraan, mas magiging inclusive o pwede sa lahat ang mga digital transaction. Maghanap daw sila ng paraan para magkasundo sila ng mga bangko kaugnay nito. Sa ngayon, magkakaiba ang transaction fee na hinihingi ng mga bangko. Mula 8 pesos hanggang mahigit 700 pesos at 5 hanggang $10 depende sa gagamiting digital platform. Ang Bankers Association of the Philippines naman nakikiisa raw at sinusuportahan ng layon ng BSP. Plano ng gobyerno na mamahagi ng 1,000 pisong ayuda sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Ayon sa Department of Finance, ibibigay yan ng 2 installment ng 500 pesos sa ilalim ng Targeted Cash Transfer Program ng DSWD. May pondo na raw para rito pero hindi binanggit ng ahensya kung saan galing. Pinag-aaralan na ng DSWD ang mekanismo kung paano ipapamahagi ang ayuda sa higit 9 na milyong pinakamahirap na Pilipino. Samantala, required ng magpa-appointment at kumuha ng QR code ang mga kukubra ng ayuda para maiwasan ang mahabang pila sa mga opisina ng DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magtatakda sila ng bilang ng ipamimigay na QR stubs kada araw. Para makakuha ng QR code, kailangang pumila at magpakita ng ID at kaukulang dokumento. Magbubukas din daw ang DSWD ng karagdagang payout outlets sa Metro Manila. Sinuspindi ang ilang screening officers sa NAIA na inireklamong nanguha ng pera mula sa isang turistang Thai. Yan at iba pang mabilis na sulyap sa mga balita hatid ni Mav Gonzalez. Ilang screening officers sa NAIA inirereklamo ng pangunguha umano ng pera sa isang turista mula Thailand. Sa video na nag-viral sa social media, makikita ang isang security screening officer ng NAIA Terminal 2 na may inabot sa kasamahan niya na agad naman itong ibinulsa. Ayon sa Thai na nag-post ng video, pera iyon umano ng kanyang kababayan. Sa isa pang video, kausap na ng pasahero ang security personnel at hinihingi ang kinuha raw na 20,000 yen na katumbas ng 8,000 piso. Ibinalik din ito sa pasahero kalaunan matapos nitong magbanta na ipopost niya sa social media ang ginawa sa kanya. Sabi ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senador Grace Poe, nakakagalit, nakakahiya at hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng security officer. Pinagpapasa ni Poe ng report ang Manila International Airport Authority at Office for Transportation Security o OTS tungkol sa nangyari. Sabi ng OTS, inilagay na sa preventive suspension ang mga sangkot na security screening officer. Inihahanda na raw ang kasong administratibo at kriminal laban sa kanila. Wala pang sagot ang Manila International Airport Authority. Sa mga mahilig sa chibugan, tiyak na yakang-yaka nyo itong Giant Burger Eating Challenge sa Masbate City.
Paunahan sa pag-ubos ng 8-inch giant burger niya purely made in Masbate ang mga sangkap mula sa keso hanggang sa patty. 6 lahat ang nagpasiklaban kabilang ang 2 turista. Idineklarang winner si Alvin de la Peña na naubos ang burger sa loob ng 25 minutes. Ginawa ito para ipakilala ang flavors of Masbate at ang culinary industry sa probinsya. Itatayo na rin sa Cebu City at mga karatig na lungsod ang Mala EDSA Bus Carousel na bus transit project. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang groundbreaking para riyan. Ito ang unang mass transport system sa Cebu na sisimulan sa susunod na buwan at target matapos sa 1 taon. Dayon nitong tugunan ang mabigat na trapiko at ang kalbaryo ng mga commuter sa Cebu. Pinangunahan din ng Pangulo ang groundbreaking ng housing project ng gobyerno sa South Road property sa Cebu City. 10 gusali na may 20 palapag para sa 8,000 informal settlers at low-wage earners ang makikinabang sa Phase 1. Dinaluhan din ng Pangulo ang pagbubukas ng Kadiwa Store kung saan makabibili ng mga produkto mula sa iba't ibang lugar sa Cebu Province. We must commend the Department of Transportation for initiating the first bus rapid transit project in the Philippines. Let me assure all the Filipinos that this BRT system has been planned thoroughly. And it is modeled after the other BRT systems, such as the ones that we see in Seoul, in South Korea, in Guangzhou, in China, amongst others. May honest revelation si J-Hope ng BTS kaugnay ng nalalapit niyang military enlistment. Sa global fan artist communication platform na Weverse, inamin ni J-Hope na last year pa niya pinag-iisipan ang pagpasok sa military. Tingin daw niya kung mas maaga niya itong gagawin, mas mabilis din daw siyang makakabalik. Nagsimula na raw siya sa enlistment process. Huwag naman daw mag-alala ang Army dahil marami pa raw siyang kailangang tapusin bago pumasok sa military, gaya ng pagre-release ng solo single na On the Street sa Friday. Bukod naman kay J-Hope, naghahanda na rin ang isa pang South Korean singer na si Bam Bam para sa solo comeback sa Marso. Ito ang first project ng GOT7 member since January last year. Tampok sa isang exhibit sa PICC ang mga katutubong hobby mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa Inabel at Binacol ng Luzon, Piñaceda ng Visayas, Abacan ng Mindanao, at mahigit 20 iba pang estilo ng pangahabi, layo ng week-long event na likha na mapalakas ang industriya ng paghahabi sa bansa. Inorganisa ito ng Office of the First Lady at Tourism Promotions Board. Dumalo sa event si GMA Network Senior Vice President Annette Gozon Valdez, suot ang kanyang Inabel, hand-embroidered sleeveless coat na gawang abra. Mahalagaan niyang maipaalala sa kabataan ang yaman ng ating kultura. Mapupuntahan ng likha sa PICC Forum 2 sa Pasay City hanggang February 28. Nakakatuwa ngayon kasi parang may resurgence sa nationalism, patriotism. Nakita natin yun sa Maria Clara at Ibarra, na balik yung love for history. Pati nga sa mga lihim ng Orduha, abangan rin doon, ipapakita rin doon ang cultural jewelry ng Philippines. Balik Pilipinas na ang 25 Pinoy na nakaligtas mula sa magnitude 7.8 na lindol sa Turkey. Kasama sila sa mga nasa shelter ng Philippine Embassy sa Istanbul kung saan sila lumikas mula sa mga lugar na tinamaan ng matinding lindol. Sa mga darating na linggo, 50 Pinoy pa ang inaasahang uuwi ng bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, halos 100 daw ang pansamantalang nag-evacuate sa shelter ng Philippine Embassy sa Istanbul. Samantala, tinapos na rin ng Composite Philippine Rescue Team ang kanilang search, rescue and retrieval operation sa Adiyaman, Turkey. Ayon sa Office of the Civil Defense, may 10 survivor na natulungang ma-rescue ang team. Nakatulong din sila sa paghahanap at retrieval ng mahigit 100 nasawi matapos matabunan ng guho. Hindi lang basta simpleng tricycle ang nasa kalsada ng Ilocos Norte. Ang mga sidecar nila may upgrade na high-tech na. May kakaiba pang forma. Tulad nitong jeepcycle o tricycle na formang traditional jeepney sa Lawag City na kayang magsakay hanggang sa 5 tao. Pinasadya raw talaga ito ng balikbayang may-ari para gamiting service tuwing magbabakasyon. High-tech naman ang trike na ito sa Batak City
dahil sa isang pindot lamang sa remote control, tila nag-transform. Pakita nga. Yun, no? Ayan, no? Tadtad ng monitor screen at may video key machine. Ginastosan daw talaga ng may-ari ang pagpapaganda nito na umabot lang naman sa halagang 800,000 piso. Isang kotse na yun, ha? Oo, kita mo naman, unique. Oo nga, may karaoke pa. Di ba? Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat niyong malaman. Susunod na ang saksi. Ako si Ato Maraulio. At ako, si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.